Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, May 3, 2025, Saturday. Alamin natin ang mga pagbabago sa lagay ng panahon, ang binabantayan nating low pressure area. Malulusaw na ba ito or may chance pa din ma-develop bilang isang bagyo? At yung mga lugar na posibleng makaranas ng danger level na heat index. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. So ngayong umaga, ang low pressure area o LPA ay nakita sa layong 135 kilometers sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Habang ang easterlies ay patuloy pa ring nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Batangas, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng LPA. Dahil dito, may banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at gilid ng bundok. Kaya't mag-ingat po tayong lahat. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, nananatiling mainit ang panahon although posibleng makaranas ng mga kaunting pag-ulan sa hapon, pero ito ang mga area na posibleng makaranas ng mataas na heat index. Sa National Capital Region, maglalaro ang heat index sa 42 to 43 degrees Celsius. Ganun din sa Dagupan City, Pangasinan at Ilocos Norte. 44 degree naman sa Baler Aurora, Iba Zambales at Infanta Quezon. At merong bagong update ang pag-asa sa Tropical Cyclone Threat Potential. Para sa week 1 mula May 2 hanggang May 8, 2025, ipinapakita ng mga weather models na may posibilidad na mabuo ang isang tropical cyclone-like vortex o TCLV1 sa southeastern portion ng Philippine Area of Responsibility, PAR, at ng Tropical Cyclone Advisory Domain, TICAD. Ayon sa forecast, ito ay posibleng kumilos pakanluran patungong silangan ng Visayas at Southern Luzon. Sa ngayon, mababa pa lang ang chance ng pag-develop nito bilang ganap na bagyo para sa linggong ito. Pagdating ng week 2 mula May 9 hanggang May 15, 2025, ayon sa mga modelo, ay mababa ang posibilidad ng anumang pagbuo ng panibagong TCLV. Ibig sabihin, maliit ang chance ng pagkakaroon ng bagong LPA sa ikalawang linggo ng May. Gamit ang European model na mas madalas itinuturing na conservative sa development forecast, hindi pa rin ito nakikita na madedevelop bilang isang bagyo ang kasalukuyang LPA. Samantalang sa GFS model ng US, may kaunting pagbabago na rin sa projection. Ayon sa modelong ito, ang pag-develop ng LPA bilang tropical cyclone ay mas malamang mangyari kapag ito ay nakatawid na sa West Philippine Sea. Dito posibleng lumakas at tuluyang maging isang ganap na bagyo habang nasa open waters na ito. Ngunit gaya ng laging paalala, lahat ng forecast na ito ay posibleng magbago sa mga susunod na araw. Kaya napakahalaga po na manatiling updated dito sa channel upang hindi mahuli sa mahahalagang impormasyon ukol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.